Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye tungkol sa mga himala ni Jesus mula sa iba't ibang mga karanasan at pagkakataon noong panahong si Jesus po ay naririto pa sa lupa. Sa mga nakalipas po na mga linggo ay natalakay na natin ang ilan sa mga himala ni Jesus, katulad po ng pagpapakain sa napakaraming tao, ang pagpapatigil ni Jesus sa bagyo, ang napakaraming huling isda ni na Pedro, ang paglakad po ni Jesus sa ibabaw ng tubig, ang pagpapagaling ni Jesus sa kitongin, ang dalawa pong nauna sa pagpapalayas ni Jesus sa mga demonyo, yung kay Jesus po at Beelzebul, at ang pagpapagaling ni Jesus sa isang taga-Herasenong sinapian ng masamang spirito. At ngayon naman po ay kaugnay po noong naunang dalawang topic, last two Sunday, ay ang lalaking sinasaniban ng masamang spirito. Kaya, bagamat noong nakaraang mga linggo, ay tiningnan po natin yung nagagawa ng presensya ni Jesus sa kanyang mga himala. Ngayon po ay titingnan naman natin ang nagagawa ng kapangyarihan ng kaaway. Pero bagamat makikita po natin yung nagagawa ng kapangyarihan ng kaaway sa buhay ng isang tao, mas lulutang pa rin po yung katotohanan ng nagagawa ng presensya ni Jesus. Kaya babasahin po natin ang ating teksto sa Marcos chapter 1, verses 21 to 28. Marcos chapter 1, verses 21 to 28. Kung naroon na po kayo, sundan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po doon, nagpunta sina Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang spirito. Ito'y sumigaw, "Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang spirito, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinangisay ng masamang spirito ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, "Paanong nangyari iyon?" Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang spirito, at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ginamit po ni Jesus ang pagkakataong iyon upang magpakilala sa pamamagitan ng authority and power na mayroon siya bilang siya po ang anak ng Diyos at upang ipakita ang nagagawa ng kanyang presensya laban sa anumang gawa ng kadiliman. Ngunit bago po natin balangkasin ang mga katotohanan patungkol sa ating pinagbubulayang talata, ay nais ko pong magkaroon muna tayo ng mas makabuluhang pagkaunawa patungkol sa mga masasamang spirito. Ano po ba ang pinagmulan ng mga demonyo? Sino ba sila? Marami ba sila? Sino ang pinuno nila? Kung susuriin po natin at pagbubulayan natin ang nakasaad sa Biblia, nagkasala po si Satanas laban sa Diyos. Malinaw na sinasabi po ito sa Isaiah chapter 14, verses 12 to 20. At sinabi ng ilan na hindi siya nag-iisa, ngunit pinuno siya ng isang pulutong ng mga anghel. At nang mahulog sa kasalanan si Satanas, siya at ang kanyang mga anghel po ay itinapon mula sa langit at ang mga anghel na ito ang naging mga demonyo, gaya po ng sinasabi sa Pahayag chapter 12, verse 9. Sabi po doon, itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon.
At sa Mateo chapter 12 verse 26 naman po, si Satanas ay ipinakilala bilang hari. Sabi po doon, kaya't kung si Satanas ang nagpalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Kaya mapapansin natin, si Satanas ay isang hari. Ang masasamang espiritu ay binanggit sa parehong luma at bagong tipan, ngunit lagi po silang tinatawag sa ibang pangalan gaya ng maruming espiritu na nakasaad sa Mark chapter 1 verse 27. Sabi po doon, He commands even the unclean spirits or demons. At sa ibang mga salin, ipinakilala din sila bilang mga mahahalay na espiritu o mga sinungaling na espiritu, mga espiritu ng demonyo at mga demonyo. Alam niyo po ba mga kapatid na dinadaya din ni Satanas at ng kanyang mga demonyo ang mundo? Napapansin niyo po ba? Ganito po ang sinasabi sa 2 Korinto chapter 4 verse 4. 2 Korinto chapter 4 verse 4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito, upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya hindi po katakataka kung bakit sa ating paghayo ay maraming mga tao ang hindi pa makaunawa ng salita ng Diyos. Mayroong labang espiritual. Ang iba ay nagasarado ng puso upang hindi maliwanagan, at ang iba naman po ay nasa kontrol pa hanggang ngayon ng dyablo. At sa lahat po ng mga kaso, ang masasamang espiritu, mga kapatid, ay mga supernatural na nilalang na may masamang hangarin. Ang masasamang nilikhang ito ay nagpaparumi at nagpapahirap sa tao. Ang kanilang layunin ay manakit sa pisikal, magbigay ng kapansanan, at karamdaman sa halip na kasamaan sa moralidad. Gayon din, ang layunin ngayon ni Satanas at ng kanyang mga demonyo na sirain at linlangin ang lahat ng mga sumusunod at sumasamba sa Diyos. Bagamat gumagawa ang masasamang espiritu laban sa Diyos, ngunit sinasabi din naman sa atin ng Biblia na maaaring gamitin ng Diyos ang masasamang espiritu ayon sa kanyang walang hanggang kapamahalaan para ganapin ang kanyang mga plano at layunin na ipinapakita na siya ang namumuno sa lahat ng bagay at nilalang sa buong sansinukob. Gayon din naman po mga kapatid, kung inaakala po natin na safe tayo and secure tayo dahil mayroon tayong Diyos, tama nga naman po mga kapatid, wala pong problema doon. Ngunit wag naman po tayong pakampante. Dahil ang kapangyarihan ng kadiliman po ay nagpapatuloy na atakihin ang mga Kristiyano hanggang sa kasalukuyang panahon habang iniintay pa po natin ang pagdating ng Panginoong Hesus. Tingnan po natin sa unang Pedro chapter 5 verse 8. Sabi po sa unang Pedro chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Kaya i-describe din po ang demonyo na parang isang leyong umuungal. Mabangis at gustong-gusto tayong lapain at gawing talunan. Ang mga demonyo po ay espiritu at hindi nakikita, subalit marami, maaari silang magpakita sa pisikal na kaanyuan, kagaya po ng sinasabi sa 2 Korinto, chapter 11, verses 14 to 15. 2 Corinthians, chapter 11, verses 14 to 15. Sabi po doon, hindi ito katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay yaon lamang sa kanilang mga gawa. Sila po ay mapanlinlang na spirito upang paniwalain ang tao
at bulagin ang tao sa katotohanang sila nga ay kampon ng kadiliman. Ang mga demonyo rin po, mga kapatid, ay kinikilalang kalaban ng Diyos. Dahil laban ng mga ito sa katotohanan, maging sa paghahari po ni Kristo. Subalit sila po ay mga talunan na. Dahil sinasabi po ng unang Juan chapter 4 verse 4, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Kaya hindi tayo talunan, mga kapatid. Kung alam natin ang ating sarili na binigyan tayo ng banal na espiritu sa pamamagitan ni Kristo upang tayo po ay makapanagumpay sa anumang gawa ng kadiliman. At ngayong umaga po ay tatalakayin po natin ang 3 bagay patungkol sa masamang spirito. 3 bagay patungkol sa masamang spirito. Una po, ang kanilang nature o kalikasan. Una, ang kanilang nature o kalikasan. Normally po, mayroon na tayong mga initial insights and observations patungkol po sa kung ano ba talaga ang nature o kalikasan ng masamang spirito. Maaring na-witness po natin ito personally or even napanood natin sa mga pelikula, sa movie, sa television, or even sa pag-scroll pa lang natin ng social media, may mga nakikita na tayong possession ng evil spirit sa mga taong napapanood natin. Pero kung papansinin natin ang senaryo po ng lalaking sinasapian ng masamang spirito sa ating talatang pinagbubulayan, lumutang po ang mga katotohanan kung ano ba talaga ang nature o kalikasan ng mga ito. At mula po doon, napapagtagni-tagni natin. At mas naliliwanagan tayo kung ano ba nga talaga sila at kung ano ang kaya nilang gawin sa tao. Napapatanong po tayo minsan kung ano pa ba ang kayang gawin nila sa atin. Ano pa ba ang kayang gawin ng mga masamang spirito sa mga tao? Just a short description po kung ano po ang masamang spirito. Sa isang aralin po sa book na 100 Bible Lesson, ay tinatalakay po ang tungkol sa mga demonyo. Kung mababasa po natin yung book na yun, madadaanan po natin yun sa ating pagbabasa. At believe it or not, mga kapatid, ang mga demonyo po at masasamang espiritu ay magkatulad. At sila'y iisa. Minsan po, namamali tayo dun sa kaisipan na magkaiba ang demonyo at masasamang espiritu. Pero doon po ay pinatotohanan na yung dalawang salita na yon at dalawang katangian na yon o dalawang pagpapakilala doon sa ating kaaway ay iisa. Sila'y magkatulad. Hindi natin maaring paghiwalayin yung katotohanan iyon dahil sila'y iisa. Ang mga demonyo rin po ay espiritu. Dahil sinasabi po sa Mateo chapter 8 verse 16, sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu. Ito po ay nangyari nang si Jesus ay isugo ng Ama dito sa lupa upang magministeryo sa buhay ng mga tao at kabilang na po dito ang magpalayas ng mga espiritu. Kaya espiritu po yung masama at hindi mabuti o nakabubuti. Kaya malalaman po natin sa isang tao kung ano ang espiritong nag-manifest sa kanya. Kung mabuti ba ito o masama, batay sa ipinapakita at ikinikilos nito. Para mas maunawaan po natin ang nature ng masamang spirito, hihimayin po natin yung mga katotohanan patungkol sa kanila. Una po yung sila ay, mapapansin po natin doon sa talata, sila po ay nakikihalubilo sa mga tao. Napansin po ba ninyo yon? Sila ay nakikihalubilo sa mga tao. Hindi sila sinabi na nasa isang lugar lamang sila, kundi sila ay nakikihalubilo sa mga tao. Doon po sa ating pinagbubulayan, makikita po natin na ang masamang spirito ay sumasapi o sumasanib sa isang tao sa mga pagkakataong hindi inaasahan. Gustong-gusto nilang makihalubilo sa tao. Halimbawa po, mga kapatid, madalas kung nasaan po si Jesus, andun ang mga demonyo. Nang mga oras po na iyon, habang nagaturo si Jesus sa sinagoga, ay biglang pumasok ang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Sabi po doon sa Marcos chapter 1 verse 23, doon po tayo sa ating talataan pa rin.
Sabi po doon, bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Kaya wala man lamang po pasintabi ang masamang espiritu. Wala talaga silang amodo. At nakaka-disrespect kay Jesus ang pinakita po nito dahil bigla na lamang pumasok habang nagaturo siya. Ang mga demonyo po, mga kapatid, ay hindi umiiwas sa mga banal na dako. Kahit naroon pa si Jesus. Halimbawa po doon sa Mateo chapter 4, verse 13. Mateo chapter 4, verse 1 to 3, sabi po doon, pagkatapos si Jesus ay dinala ng espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya't siya'y nagutom. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Kaya mapapansin natin na si Satanas naman talaga, mga kapatid, ang lumapit kay Jesus. Hindi naman si Jesus ang lumapit sa kanya. Sa ating kapanahunan, hindi natin nakikita, pero nariyan ang masamang spirito at may pagkakataong baka katabi pa po natin. At binubulungan tayo nang hindi natin namamalayan. Kahit naririto pa tayo, mga kapatid, sa simbahan, may mga pagkakataong aatake ang dyablo. Aatake ang mga masasamang espiritu para tayo'y bulungan ng kung ano-ano. Alisin yung focus natin sa Diyos. Ganyan po ang kalikasan ng masamang espiritu. Gusto nilang i-discourage ang tao at maagaw ang atensyon nito at balutin ng lubos na takot sa puso at pagdududa. Gustong-gusto po nila na biglang pasukin o saniban ang mga taong mahina spiritually. Particularly po sa mga taong nagpakalugmok sa kalungkutan, problema, galit, puot sa kapatid, pamilya, kaibigan. Nagiging puno ng kasakiman ang puso, mapaghiganti at marami pang negatibong damdamin o laman ng puso at pangyayari sa buhay. Yun po ang gustong-gusto ng mga kaaway. Doon sila mas kalimitang present and actively doing their bad motives. At letter B po, sa kalikasan ng masamang spirito, mahilig po silang tumira sa mga tao. May mga lugar po na gusto talaga nilang tirhan dahil sa kagustuhan ng masamang spirito na alipinin at angkinin ang katawan ng taong kanyang inaalihan. Most of the time po, hindi niya magawa-gawa. Kahit pa gustong-gusto ng masamang spirito na angkinin yung katawan na yon, pero hindi nila magawa-gawa. Nagiiwan sila ng mga violent reactions kapag sila ay nasa katawan nito o habang ito ay unti-unting lumalabas. Sabi po doon sa Marcos 1, verse 26, pinangisay ng masamang spirito ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Kaya makikita natin grabe ang ginagawang pagpapahirap nito sa katawan ng isang taong kanyang sinapian. Normal ang lalaki bago ito sinaniban, pero nang siya ay sapian ito, makikita natin ang pangingisay habang lumalabas sa katawan niya ng utusan ni Jesus na lumabas. Pag dumarating po ang presensya ng evil spirit, mayroong napalag. Mayroong napalag. Kung minsan andun na ang presence ng evil spirit, pero hindi sila nag-manifest nung wala pa roon si Jesus. Pero nung dumating si Jesus, nahahayag po ang presensya niya. Kaya dalawang presensya po ang nalutang, mga kapatid. Presence of God and the presence of the evil spirit. Halimbawa po, mga kapatid, noong araw ng pamamahinga. Pero bakit ang mga demonyo po ay hindi namamahinga? Napansin niyo po ba yun? Nakita po ba natin ang nature nila? Talagang in contrast sila sa mga bagay-bagay. And letter C po, sa kanilang nature, mayroon silang higit na kabatirang espiritual. Mayroon silang kabatirang espiritual. Ang sabi po sa verse 24, ano ang pakay mo sa amin? Jesus na taga Nazaret, naparito ka ba upang kami puksain, kilala kita? Pansinin niyo po, mga kapatid, yung sinabi ng
masamang spirito. Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Kaya mapapansin po doon at ipinapakita lamang noon na mayroon silang kabatirang espiritual. Kaysa sa atin, kaysa sa mga tao, mas alam pa ng mga demonyo kung sino si Jesus kaysa sa atin. Kung tatanungin mo ang iyong katabi, kilalang kilala mo na ba talaga si Jesus? Kilalang kilala na ba talaga natin si Jesus? Higit ang kanilang kaalaman at nalalaman patungkol sa Diyos. Na-recognize kaagad ng demonyo ang presence and lordship ni Jesus ng mga oras na iyon. Ang kaibahan lang po natin sa kanila mga kapatid, tayo po ay nagpapasakop sa lordship ni Jesus. Samantalang ang mga demonyo po o ang mga masasamang spirito ay hindi. Yun lang po ang kaibahan nila sa atin. Never talaga silang nagpapasakop sa kapangyarihan at paghahari ni Kristo. Palagi silang in kontra sa presensya ni Jesus. At gayon din naman po, alam din nila ang kanilang kahahantungan. Bagamat mayroon silang kabatirang espiritual, alam po nila ang kanilang kahahantungan. Sabi po sa verse 24, naparito ka ba upang kami puksain? Batid nilang walang makagagapi kay Jesus at alam po nilang ang pwede lamang pumuksa sa kanila ay si Jesus. Kung ang nature po ng masamang spirito ay agawin tayo sa Diyos, mangwasak ng buhay, mawalan po tayo ng focus sa Diyos, alipinin at angkinin tayo at palabasin tayong kaawa-awa sa harap ng mga tao, ang nature naman po ni Jesus ay napakamakapangyarihan na kayang makadefeat sa anumang gawa ng masamang spirito. Kaya mababalanse po natin mga kapatid at makikita po natin yung pagkakaiba sa possession ng evil spirit, sa presensya ng evil spirit at sa presensya ni Jesus. Sabi po sa Juan 17 verse 2, Juan 17 verse 2, sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan. Si Jesus po ang tinutukoy dito. Kaya kayang maglinis ng anumang gawa ng kadiliman. Si Jesus ay may kakayanang maglinis, magpalaya ng anumang gawa ng kadiliman. Kaya tayong buuing muli at gumaling at gawing kagaya niya o matulad po sa Kanya. Kaya't walang anumang pong gawa ng kadiliman ang maaaring makatalo po sa Kanya. May pagkakataon din po sa ating buhay na maaari po tayong guluhin o gambalain ng masamang spirito to the point na ma-out of focus tayo at paglinlangin sa pananampalatayang mayroon po tayo kay Jesus. Kahit pa sabihin nating matagal na tayong Kristiyano, kung hindi po firm ang ating pananampalataya at kung hindi po tayo lumalago, may pagkakataon po ang kaaway para tayo'y ibagsak at alipining muli. Ang pagparito po ng ating Panginoong Jesus ay nagdudulot ng pag-asa sa bawat isa at palaging in conflict with the darkness. Kaya kung tayo po ay sasama kay Jesus sa ministeryo ng Ebanghelyo, yung decision po natin tayo makipag-isa sa Kanya at ibigay natin yung buhay natin sa Kanya, asahan po nating makaka-enkwentro tayo ng mga ganitong senaryo. Hindi naman tayo nag-aisa, mga kapatid, dahil ang pangako po ng Panginoong Jesus sa Mateo chapter 28 verse 20, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya palagi natin panghawakan po ang katotohanan walang maaaring gawin ang kaaway sa atin kung nasa atin po ang pagsama, pagkilos, at presensya ni Jesus. Pangalawang bagay po patungkol sa masamang spirito, ang kanila pong gawain o mission. Ano po ba ang mission ng masamang spirito? Bakit po sila ay nag-exist pa rin sa mga oras na ito? Alam po nating walang mabuting idinudulot ang manifestation ng masamang spirito sa katawan ng isang tao. Bukod dito, makikita din natin ang mga kalagayan ng mga taong sinasaniban ng masamang spirito mula sa dati nilang pamumuhay at pagkatao na normal at payapa.
hanggang doon po sa mga panahon na sila ay sapian ng masamang spirito. Hanggang doon sa mga panahon makarecover sila sa possession ng evil spirit. Nagkaroon po ng mga pagbabago sa kanilang buhay. Sila ay depressed dahil sa nangyari. Nagkaroon sila ng kanilang iba't ibang mood. Ayaw nilang mapag-uusapan ang mga bagay patungkol sa mga samang karanasan at marami pang iba. Naliligalig ng mga demonyo ang sangkatauhan sa pamamagitan po ng paninira at panggugulo nito sa katawan at sa kaisipan, katulad na lamang po ng lalaking sinapian ng masamang spirito sa ating teksto. Sa Marcos chapter 1 verse 26 po, nakita natin kung paano siya pinangisay ng masamang spirito. At ang talagang misyon ng masamang spirito, mga kapatid, bukod sa makapang-distract ng pamumuhay ng tao, ay ang goal din po nitong pahirapan tayo physically, emotionally, and mentally, to the point na panghinain tayo at hanggang doon sa punto na maaring ikasawi pa natin. Ang kanilang misyon po ay magdala ng pinsala o maghasik ng takot sa mga tao. Kung titingnan po natin ang kalagayan ng lalaki, can you imagine kung gaano kahirap ang sitwasyon niya that time? Ginusto ba niya yun? Hindi kaya siya napagod ng mga oras na yun? Hindi kaya siya napaos kasi sigaw? Hindi kaya siya napahiya sa ginawa sa kanya ng masamang spirito? Hindi kaya nagdulot ng pagkatakot sa mata ng mga tao ang ipinakita nito physically, bagamat nangyari iyon sa loob niya? Makikita po nating walang naidudulot na maganda ang pagsanib ng masamang spirito. Bagamat ganun ang kaya nilang gawin, ang dapat naman nating gawin bilang mga alagad ni Kristo ay yung labanan ito at palayasin at bantayan ang muli nitong pag-atake. Kasi hindi nga po natin alam kung kailan sila muling aatake. Hindi natin alam kung tayo ready ba spiritually. Hindi po natin alam kung kailan sila aatake. Pero ang maganda doon po, mga kapatid, ay ready tayo spiritually. Sa katulad din pong senaryo, kung maaalala po natin ng isang binatilyong sinasaniban po ng masamang spirito, ganoon din po ang sinapit nito. Sa Lucas chapter 9 verse 39 po, Lucas chapter 9 verse 39, ay makikita natin ang magkatulad na karanasan. Ngunit mas malalang kalagayan ng isang binatang lalaki na sinapian ng masamang spirito. Sabi po doon, bigla na lamang siyang nagsisigaw at nagngingisay hanggang sa bumula ang bibig. Lubha po siyang pinahirapan at halos ayaw niyang tigilan ito. Mapapansin po nating mas grabe pa ang kalagayan ng binatilyang ito. Kung doon po sa lalaki na ating pinagbubulayan, pinangisay, pinagsisigaw, pero ito po may kasamang pagbubula ng bibig. Kaya pwede palang umalis ang masamang spirito na sinasaktan ang sinapian niya. At pwede rin pong hindi. Depende po sa reaksyon nito habang nag-manifest sa katawan ng isang tao. Hindi rin nakokontrol ng katawan ng sinapian ng kanyang sarili. Dahil mayroong ibang kapangyarihan na nag-manifest at nakontrol sa kanya. Kaya mapapansin natin kung sa mga interview, noong mga sinapian ng masamang spirito, hindi nila alam kung ano yung nangyari sa kanila. Hindi nila alam kung ano yung ginawa nila. Hindi nila alam kung ano yung sinabi nila. Dahil mayroon pong ibang kapangyarihang nag-manifest sa katawang iyon. Sa ibang reference po, makikitang hindi lamang pangingisay, pagsisigaw at pagbula ng bibig, kundi maging pagkaranas din po ng karamdaman na kung dati hindi naman nila ito nararanasan, pero once na nag-take over ang demonyo o ang kapangyarihan ng masamang spirito, nagkaroon ng pagbabagong physical. Tingnan po natin mga kapatid sa Mateo chapter 9 verses 32 to 33. Mateo chapter 9 verse 32 to 33. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo.
Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at nasabi nila, kailanman ay wala pang nakitang katulad nito sa Israel. Malinaw po na sinasabi sa talatang ito na ang pagsapi po ng demonyo o yung possession ng demonyo sa taong ito kung minsan ang nagiging sanhi ng mga pisikal na karamdaman kagaya po ng pagkapipi, pagkabulag, pagkalumpo at marami pang iba. Kaya pwede rin magkaroon ng karamdaman ng isang tao sa possession, under the possession of the evil spirit. Sa iba namang pagkakataon, mga kapatid, si Satanas ang dahilan ng paggawa ng masama ng isang tao. Kaya hindi lamang niya intensyon na pahirapan tayo physically, emotionally, mentally, kundi pati ang misyon niya na himugin at ilid o ibulid tayo sa pagkakasala o sa paggawa ng masama. Si Judas po ang isa sa pangunahing halimbawa na siyang nagkanulo sa ating Panginoong Jesus. Tingnan po natin sa Lucas chapter 22, verse 3 to 4. Sabi po doon, noon na may pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote na kabilang sa 12. Kaya't nakipagkita siya sa mga punong pari at sa mga pinuno ng bantay sa templo upang kanilang pag-usapan kung paano niya maipagkakanulo si Jesus. May pagkakataong gagawa po ang kaaway sa ating mga buhay. Kahit pasabihin nating tayo mga Kristiyano at matagal na tayong Kristiyano, at gusto niyang sirain ang kaugnayang meron tayo sa ating pamilya, kapwa, kapatid sa iglesia, maging sa mga taong malalapit sa atin. Aatake sila sa mga pagkakataong nagdududa tayo sa ating sarili, sa ating Diyos, kay Jesus. Sa pananampalataya meron tayo. Sa mga pagkakataong we are hopeless and stressed sa mga bagay-bagay. Kaya nasa sa ating choice po iyon, mga kapatid, kung pahihintulutan po natin ang masamang spirito na pasukin ang buhay natin. Dahil anumang oras ay kaya niya tayong i-oppress. Hindi na niya kaya tayong i-possess, pero kaya niya na po tayong i-oppress. Ang Christians po, mga kapatid, ay hindi na prone sa demonic possession. Pero pwede pong tayo makaranas ng demonic oppression o pagpapahirap. Kasi nasa atin na po ang banal na spirito, wala na pong puwang ang masamang spirito sa buhay natin. Dahil ibang spirito na po namumuhay at nananahan sa atin. Pero pwede nila po tayong i-oppress sa mga pagkakataong nakikita nilang mahina tayo at hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Na de-depress tayo sa mga bagay-bagay. Magagawa lamang po nating labanan ang anumang patibong ng kaaway kung lagi po tayo nakadikit kay Jesus. At cover tayo ng kanyang makapangyarihang presensya na kayang gumapi ng anumang gawa ng kadiliman. Sa aklat naman po ng mga gawa, chapter 16, verse 16 to 18, mga gawa, chapter 16, verses 16 to 18, ay binigyan po ng masamang spirito ang isang aliping babae ng kakayanang malaman ang mga bagay na hindi kayang malaman ng isang ordinaryong tao. Sabi po doon, isang araw nang kami papunta sa Puok Dalanginan, ito po'y karanasan ni Pablo noong siya'y nagaministeryo. Nasalubong namin ng isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang spirito, kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw na ginagawa na iyon, kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa spirito, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng iyan. At doon din po'y lumabas ang spirito. Napapaniwala po ng batang babae na ito, ang mga tao dahil sa kanyang mga panghuhula na nagmumula naman sa masasamang spirito. Natural ang hula nito ay nakakaalarma at nakakatakot.
dahil wala naman pong katotohanan ang sinasabi niya. Maaaring sa pagnanais nating malaman po ng higit pa ang mga bagay-bagay, may pagkakataon pong aatakihin tayo ni Satanas sa mga puntong iyon at hihikayating i-explore pa ang mga bagay-bagay na labas sa kalooban, kapangyarihan at presensya ng Diyos. Katulad na lamang po mga kapatid ni Eva, na pinag-alinlanganan ang maaari niyang makita bunsod ng pagkatukso sa kanya. Kaya sila ay nagkasala at doon nagsimulang mamulat ang tao sa mabuti at masama at naging makasalanan ang buong sangkatauhan. Sa kaso naman po mga kapatid, ng Herasenong sinapian ng maraming demonyo, mayroon siyang kakaibang lakas. Kung kanina po ay binigyan ng kapangyarihan ng masamang spirito yung batang babae na makapanghula, ito naman po sa kaso ng Heraseno, nung nakaraan lamang pong mga linggo, ay mayroon siyang kakaibang lakas. Naglakad ng walang saplot sa katawan at nakatira sa isang sementeryo. Tingnan po natin sa Lucas chapter 8, verses 26 to 27. Lucas 8, 26 to 27, dumaong sila sa lupain ng mga Heraseno, katapat ng Galilea sa kabilang ibayo ng lawa. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking taga roon na sinasapian ng mga demonyo. Matagal na itong hindi nagsusuot ng damit, ni ayaw ring tumira sa bahay, kundi sa mga kuwebang libingan na mamalagi. Kahiya-hiya po ang ginawa sa kanya ng masasamang spirito. Mapapansin nating pinagmuka siyang kahabag-habag at kaawa-awa. Ni walang lumalapit sa kanya para sa ipagmalasakitan, ni ang tulungan siya na gumaling mula sa pagkakasanib sa kanya ng mga masasamang spirito. That time, mga kapatid, tanging si Jesus lamang po ang may kakayanang palayain siya mula sa pagkakaalipin ng masasamang spirito. Kaya tumakbo nga yung lalaking yun kay Jesus. Kaya iba po ang nagagawa ng presensya ni Jesus sa mga taong nais makalaya sa anumang gawa ng kadiliman. Kahit na ito'y imposible sa pananaw ng mga tao, maaaring makahanap ang kaaway ng estratehiya kung paano po tayo gagapiin sa mga pagkakataong masid niya ang ating kahinaan, maging po ang mga nangyayaring suliranin sa ating buhay. Ngunit kung tayo po ay fully covered ng presensya ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, walang kakayanan ang kaaway para saktan po tayo. At pangatlo po at panghuli, na bagay patungkol sa masamang spirito ay ang kanila pong limitasyon. Una po, yung kanilang nature o kalikasan. Pangalawa, yung kanilang gawain o misyon. At pangatlo po at panghuli ay yung kanilang limitasyon. Hanggang saan lang po ba ang limitasyon ng masamang spirito sa buhay ng tao? O hanggang saan lang ba ang limitasyon ng masamang spirito sa buhay ng mga taong nakakilala na sa ating Panginoong Hesus? Sa mga oras po na iyon, ang kaya lamang pong gawin ng masamang spirito dun sa lalaking ating pinagbubulayan ay yung pangisayin ito at magsisigaw. Sabi doon, pinangisay ng masamang spirito ang lalaki at sumisigaw itong lumalabas sa kanya. Yun lamang po ang kayang gawin ng masamang spirito. Pansinin po natin mga kapatid na sa tuwing lalabas ang masamang spirito, ang lalaking inaalihan niya nito ay nagngingisay habang nakalupagi at sumisigaw. Yun lamang po ang maaari niyang magawa at pananakot na pwede niyang gawin. At liban po doon, wala na siyang anumang maaring magawa sa buhay ng tao. Maaring itinatanong po natin kung hanggang saan lang po ba ang kayang gawin ng masamang spirito sa buhay ng tao. At base po doon sa mga karanasang nabasa natin sa Biblia, yung mga naunang karanasan ng mga taong sinapian ng masamang spirito, hindi lamang po pangingisay at pagsisigaw ang nangyayari sa isang tao kapag sinasapian ng masamang spirito, kundi iba-iba ng senaryo at pagkilos, depende po sa lakas ng kapangyarihan ng kadiliman na kumokontrol dito.
Talagang kapag nadating po mga kapatid ang presensya ni Jesus, ang presensya po ng evil spirit ay napalag. Napalag. Nakita po ng masamang spirito ang kanyang limitasyon nang siya'y paalisin sa katawan ng lalaki. Hanggang doon lamang siya. Yun lamang ang kaya niyang gawin. Hindi niya kayang gawin pa ang anumang nais niya sa lalaki dahil andun ang presensya at kapangyarihan ni Jesus. Hindi niya kayang labanan ang kapangyarihang mayroon sa Jesus dahil mas higit itong makapangyarihan kaysa sa kanya. Bagamat may kakayanan at kapangyarihan ng masamang spirito na iposes yung katawan ng lalaki at gawin ang gusto niyang gawin, pero mas makapangyarihan ang presensya ni Jesus na nagbigay ng kaliwanagan at pag-asa doon sa lalaki. At kapag na-take over na po ang kapangyarihan ni Jesus sa lahat ng area ng buhay natin, pansinin niyo mga kapatid, ang kadiliman ay wala nang magagawa para tayo ay alipinin, saktan o pahirapan. Kaya tagumpay. Walang may ganoong kakaibang kapangyarihan ng mga panahong iyon, kundi si Jesus lamang. At sa pahayag pa lamang po ng masamang spirito kay Jesus, doon sa verse 24, sabi po doon, ano ang pakay mo sa amin? Maaring nanginginig ang masamang spirito habang sinasabi niya yan kay Jesus. Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Alam nila. Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Alam na alam ng masamang spirito na pupuksain sila ni Jesus. Kaya mula po doon, nagdulot ito ng pagkatakot sa masamang spirito. Kinilala niyang si Jesus ay Diyos at may kakayanang puksain ito sa isang iglap lamang. Kinilala nitong napakataas ng authority and power na mayroon si Jesus na may kakayanang alisin ang masamang spirito sa katawan ng lalaki. Ang kapangyarihan lamang po ng langit, mga kapatid, ang pwedeng sumupil sa kanila sa gawa ng kaaway at sa kanilang mga gawa. Sa proper authority po sila nag-submit. Kaya pansinin niyo mga kapatid, kapag hindi proper yung authority ng taong nagpapalayas ng masamang spirito, kung wala naman silang proper authority galing sa Diyos, palpak ang kanilang ginawa. Kaya kapag tayo po ay gagawa sa ganoong sitwasyon, kung ipapahintulot po ng Diyos na tayo ay ilagay doon sa mga ganoong sitwasyon, dapat na makilala po ng kaaway ang proper authority na ibinigay sa atin ni Jesus. Dahil kung hindi, mga kapatid, ibig sabihin peke tayo. Kagaya po na lamang ng senaryo sa mga Gawa chapter 19 verse 15. Mga Gawa chapter 19 verse 15, sabi nang manggaya po ang ilang mga Hudyo roon na nagtangkang magpalayas ng masamang spirito sa pangalan ni Jesus. From the word nagtangka. Sabi po doon, sinagot sila ng masamang spirito. Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo, ngunit sino kayo? Mapapansin natin mga kapatid, kapag hindi nakilala at na-recognize ng masamang spirito yung proper authority na mayroon tayo, mapapalabas na tayo pa ay bulaan, na tayo'y peke. Wala din pong nangyari sa kanilang ginawa. Doon sa mga Hudyong nagtangkang magpalayas ng masamang spirito, sila pa ang tinalo, sinaktan at sinugatan. Kung wala ang paglangkap ng gayong kapangyarihan, mga kapatid, kagaya ng ginawa ni Jesus sa lalaking inaalihan ng masamang spirito, papaglaruan lang tayo ng kadiliman at possibly, lumabas pang tayo ay talunan at bulaan. Nung dumating ang kapangyarihan ni Jesus, alam nilang hindi kayang paglaruan ang kapangyarihang iyon. Seryoso si Jesus na palayasin talaga at puksain ang masamang spirito na nag-manifest sa lalaki. Sa Marcos chapter 1, verse 22 po, ay makikita natin ang kapangyarihan ay authority. Doon sa verse 22 po, makikita natin yun na yung kapangyarihan na mayroon si Jesus ay authority. Sabi po doon, namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan.
Napansin niyo po ba yung mga kapatid? Nagtuturo siya ng may kapangyarihan. Hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Hindi lamang po si Jesus nagaturo, not only pakinabangan ng mga tao ang kanyang itinuturo, kundi andun din po ang authority ni Jesus to preach. Nandun din po ang authority ni Jesus para mangaral. After ding magpalayas ni Jesus ng masamang spirito, namangha din po ang mga tao. Bago pa po nangyari yung biglang pumasok yung lalaking sinasapian ng masamang spirito, na-recognize at napansin na ng mga tao na si Jesus ay nagtuturo ng may kapangyarihan. At hanggang doon, sa mga pagkakataon siya'y magpalayas ng masamang spirito, na-recognize din ng mga tao yung ganong authority. Sabi po sa verse 27, ang lahat ay namangha. Kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, paano nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang spirito at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Kaya hindi lamang po doon sa sinabi ni Jesus na mangha ang mga tao, mga kapatid, kundi yung salitang may langkap na kapangyarihan. Salitang may langkap na kapangyarihan. Mayroong ibinigay na authority ang Diyos Ama kay Jesus. Sabi po sa Matthew 28 verse 18, Matthew 28 verse 18, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Pag sinabi po mga kapatid na lahat po talaga yun. Walang hindi ibinigay sa kanyang kulang. Kaya may bisa talaga ang pangangaral ni Jesus and at the same time po ay yung pagpapagaling sa may sakit maging sa inaalihan ng masamang spirito. Napaka-powerful ng ministry ni Jesus that time. Dahil ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos ang kontrol sa langit, maging dito po sa lupa. Si Jesus lamang po ang sagot at solusyon sa lahat ng maaaring mangyari sa atin. Si Jesus lamang po ang sagot at solusyon sa lahat ng maaaring mangyari sa atin. Si Jesus lamang po ang legit na makapagpapaalis ng anumang gawa ng kadiliman maging sa kanyang pangalan lamang po. Walang kakayanan ang tao na magpalayas ng masamang espiritu unless kung siya po ibinigyan ng authority ng Panginoong Jesus na makapagpalayas nga nito. But aside from that, mga kapatid, bigo at talunan ang taong magpapalayas ng masamang spirito sa sarili niyang lakas, karunungan at paggawa. Sa verse 25 naman po ay makikita naman natin na ang power po na meron si Jesus ay isang kakayanan. Kung kanina po yung kapangyarihan doon sa verse 22 ay authority, yung power naman po na mayroon si Jesus na magpalayas ng masamang spirito ay isang kakayanan. Sabi po doon sa 25, ngunit iniutos ni Jesus sa masamang spirito, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Mapapansin po natin mga kapatid, doon sa pangungusap pa lamang po na iyon ni Jesus, makikita natin napaka-powerful noon. Napaka-powerful po noon. Ang normal na tao ay hindi kayang gawin iyon unless kung ito ay binigyan ng power and authority ng Panginoong Jesus para gawin po iyon. Lalo na po ang mga anak ng Diyos. Ang kapangyarihan po ni Jesus ay palaging nangingibabaw laban sa kapangyarihan ng kaaway. Dahil sa authority and power na mayroon siya. Bukod sa makapagpagaling ng may sakit, may kakayanan din po si Jesus na alisin sa lalaki ang presence and manifestation ng evil spirit up to the point na makalaya na ito totally. Nakita natin kung ano ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos Ama kay Jesus nang siya po isugo dito sa sanlibutan upang magpakilalang siya ay Diyos at tagapagligtas. Diyos na may kakayanang palayain tayo sa anumang gawa ng kadiliman. Kung papaanong mayroong ganong power and authority si Jesus bilang anak ng Diyos,
tayo din po kayang mga sumasampalataya kay Jesus ay binigyan ng ganong same authority and power? Naniniwala po ba tayong binigyan din tayo ng ganoong same authority and power? Opo, let's claim it. Dahil malinaw po na sinasabi ng Lucas chapter 10, verse 19. Lucas chapter 10, verse 19. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Binigyan po ba tayo ng same authority and power? Amen. Binigyan tayo ng kapangyarihang gapiin din ang anumang gawa ng kaaway. Hindi na tayo sunod-sunuran ng kadiliman. Nakalaya na rin po tayo sa pagkakasilo at pagkakaalipin sa atin ni Satanas magmula po nang mabuksan ang ating espiritual na kapangunawaan. Wala na rin kakayanan si Satanas na alipinin tayo. Unless bumalik tayo sa dati nating buhay at ibaliwala po natin yung dakilang bagay na ginawa sa atin ng Panginoong Jesus. Wala na pong kakayanan ang kaaway na tayo alipining muli. Kasabay ng kapangyarihang ibinigay po sa atin ni Jesus, ay gayon din naman ang kakayanang madaig din natin ang anumang kapangyarihan ng kaaway. Safe and secure tayo dahil meron tayo nag-iisang makapangyarihan Diyos at yun na si Jesus. Amen. Bagamat makapangyarihan po ang kaaway, ngunit mas makapangyarihan si Jesus na may kakayanang gapiin ang anumang possession and manifestation ng evil spirit sa buhay ng mga tao. Ang kailangan nating dalhin, mga kapatid, sa ating pananampalataya, meron tayo kay Jesus, ay ang kapangyarihan ni Jesus na pwede silang palayasin dahil wala silang karapatang mangwasak sa buhay ng tao. Limitado ang kayang gawin at isipin ng masamang spirito para gapiin tayo. Ngunit ang Panginoong Jesus naman, mga kapatid, na mayroon tayo ay unlimited at walang hanggan ang kapangyarihan para magbigay tanglaw, pag-asa, at kapanagumpayan sa anumang gawa ng kadiliman. Let us all put our trust and hope palagi, mga kapatid, sa Panginoong Jesus, upang ang anumang gawa ng kadiliman ay tuluyan niyang wasakin, gapiin, at alisin sa ating mga buhay. Bilang pagtatapos po, nalalaman ng mga demonyo na nalalapit na ang kanilang wakas at nakatakda na silang parusahan ng Diyos. Doon sa verse 24, sabi po doon, naparito ka ba upang kami puksain? Malay silang bilang na ang kanilang araw at anumang sandali ay maaari na silang puksain ni Jesus. Natitreten po sila sa presensya ni Jesus at sila'y pumapalag sa presensya ng Diyos. Hindi natin dapat pakitunguhan o ipagwalang bahala ang masasamang spirito. Hindi natin sila pwedeng, ay okay lang na nandyan sila. Hindi natin sila pwedeng ipagsawalang bahala. Sila ay bahagi ng masasamang hukbo ni Satanas na mga kaaway ng Diyos at ng kanyang mga anak. Isinusulong ng masasamang spirito ang korupsyon, malisya, at kasamaan sa mundo at sa mga tao. Kalaban sila ng kabanalan, kabutihan, katuwiran, liwanag at pag-ibig ng Diyos. Palagi silang in contrast sa Diyos. At bilang kasalungat po ng banal na spirito, ang masasamang spirito ay kumakatawan sa lahat ng kasalungat na katangian, kalikasan, misyon at kalooban ng Diyos. At bilang hamon po, mga kapatid, ngayong umaga, paano po natin gagapiin ang kapangyarihan o kontrol ng evil spirit? Paano po natin gagapiin ang kapangyarihan o kontrol ng evil spirit? Kung papaanong hanggang sa panahon po natin ngayon, andun pa rin ang paggawa ng kaaway, active pa rin sila bilang mga mananampalataya at sundalo ni Kristo. Dapat din po natin silang laging labanan. Taglay ang kapangyarihan at karapatang meron tayo
Kung ina-claim natin mga kapatid sa ating sarili na binigyan nga tayo ng ganoong same authority and power ni Jesus, malalabanan po talaga natin ang ganoong gawa ng kaaway. Hindi tayo iniwan ni Jesus na mag-isa at talunan. Sa katunayan, isinecure muna tayo ni Jesus upang tayo ay makapagpatuloy sa mundong ito at makapanagumpay sa anumang masamang binabalak ng kaaway. Hindi tayo iniwanan ni Jesus na wala lamang. Hindi tayo iniwan ni Jesus na pinabayaan tayo. Kundi isinecure muna tayo ni Jesus. At hanggang doon sa kanyang pagbabalik, matatagpuan tayo ni Jesus na tagumpay sa anumang gawa ng kadiliman. Kung paano nadaig ng presensya ni Jesus ang anumang gawa ng kaaway, ang anumang gawa ng kadiliman, ang siya inaririto pa po sa lupa, gayon din naman po tayo na kanyang mga tagasunod na mayroon ding kapangyarihan at karapatang daigin ang anumang kapangyarihan ng kaaway. At nangako po din si Jesus sa atin na walang anumang makakapanakit sa atin kung tayo ay fully anchored sa kanyang mga salita, sa kanyang turo, at sa kanyang napakamakapangyarihang presensya. Kasabay po nito, kailangan din naman tayo maging ready spiritually. Para sa anumang pag-atake ng kaaway, ay ready po tayo. Gaya po ng paalala sa atin ni Pedro sa unang Pedro chapter 5, verses 8 to 9, sabi po doon, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Ano daw po ang kailangan natin gawin? Maging handa at magbantay. Labanan natin sila at magpakatatag tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya anong preparation ang kailangan natin gawin? Sa pamamagitan po, mga kapatid, ng palaging pagpapalalim ng ating sarili sa isang malapit na kaugnayang may pag-ibig sa Diyos. Kung may ganoon tayong kaugnayan sa Diyos, never tayong mawawala sa kanyang presensya. Yung ginagawa po natin pagbabasa ng Biblia, pananalangin, at pagbubulay-bulay, yun po ay napakahalagang mga pamamaraan para tayo po ay babad sa presensya ng Diyos. At maging mapagbantay naman po tayo sa anumang gawa ng kaaway. Kaagad natin po itong labanan at i-rebuke sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Gayon din po isama din natin yung paalala ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 6, verse 13. Efeso 6, verse 13, na dapat po nating gawin. Sabi po doon, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. May mga pagkakataong manghihina po tayo, mga kapatid. Pero kung kakapit at panghahawakan natin, isasabuhay natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, magagamit po natin yung kasuotang pandigma na sinasabi ni Pablo. Sa gayon po tayo makakatagal sa pakikipaglaban at hanggang doon sa tayo managumpay, makatatayo pa rin po tayong matatag at hindi natatalo. Kapag ginawa po natin yun, mga kapatid, tiyak po ang kapanagumpayan. Habang iniintay po natin ang dakilang araw na tayo ay sama-samang magkamit ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na walang hanggan at makakasama si Jesus doon sa kanyang banal na trono sa kalangitan. Tiyak po ba ang tagumpay sa anumang gawa ng kadiliman? Amen. Dahil kasama po natin si Jesus.